real. Dili niya cellphone. Sumoto akong mga kaigsunan, nga nagtestimony igsoon, salamat sa Dios sa ilang kinabuhi. Atong pagpakan ang Dios sa atong mga igsoon nga nagtumutor sa kaayo sa Ginoo mga igsoon. So ang atong tema, mga kaigsunan, nindot kayo, no? Akong gibasa igsoon na timing gyud ni siya sa atoang gi-share ganinang buntag igsoon. Kuha lang ko gamay sa tema nga mao ni ang atong theme, God's abundant grace. Pero lahi ng mga verses ang gihatag sa Ginoo na karon pa nako mabasa ang inyo ha. Naa ay mabasa sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Igsoon, no? Okay, dapat ay paspas nga mabasa mga igsoon. Kaya wala tayo projector, no? So magtagsa tayo microphone, mga kaigsunan. Sabay ibasa, ikaw Mira? Okay. Basa na. Okay, ako naon basa sa English. Dayon basaha sa Bisaya igsoon. Ingon din 1 Corinthians chapter 15 verse 10. But by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me was not in vain, but I labored more abundantly than the old. Yet not I, but the grace of God which was with me. Bisaya. Apan pinaagi sa grasya sa Dios, nay mo akong ingon niini ug ang grasya sa Dios nga gihatag kanako, wala gyud makawang. Labaw hinuna kong naghagok kay sa ubang mga apostoles. Ug kini dili bunga sa akong pagpaningkamot, kundi grasya sa Dios nga niya kanako. Amen. Manindog ang tanan mga kaigsunan. Hallelujah. Sa grasya sa Dios, manindog ang tanan. So, unang punta. So, okay ni ang tema ni ikawalo nga kasaulugan sa kaayo sa Dios dinhi sa pinamungahan. Rambutan. Labing balaan og dalaygon na mo nga Dios. Salamat kaayo Ginoo sa imong kaayo, sa imong gugma, sa imong pagkamatinood-anon, sa imong gahom, sa imong pulong sa Espiritu Santo Ginoo nagapamuhat ka dinhing dapita Ginoo Dios. Salamat kayo Amahan, nga gipakita nimo nga ikaw buhi ka nga Dios nga among gilagaran Ginoo. Aron makaila ang mga katawhan Ginoo Dios sumala sa imong plano sa among kinabuhi ug dinhing dapita sa pinamungahan ug sa kasigbit nga mga dapit Ginoo. Lord, daghang salamat. Kung wala ka Ginoo, wala mi mahimo ning tanan. Imo kini Ginoo Dios. Kay ikaw man Ginoo ang nagpundar nini sukad pa sa sinugdanan. Sumala sa imong pulong Ginoo, sukad Ginoo Dios Lord God sa sinugdanan, anaa na kami sa imong nahuna. Musa Ginoo, andia kami o Dios, imong ginatapok ning napita Ginoo, sumala sa disenyo nimo Ginoo Dios Lord God dinhi napita. Ako nagaampo sa ngalan ni Ginoo Hesus Lord, maghari ka o mamuhat ka o Diyos sa among taliwala. Holy Spirit, ginawilkam ka namo Lord. Ikaw Ginoo magaministeryo ka namo Ginoo Dios sa imong pulong Ginoo. Sa imong Ginoo Lord ka among pag-ampo, hatagi kami dugang panabot niini, gumulalong pa o Dios ang among masabtan, ang among pagtuo diha kanimo Ginoo. Kadiin ang mga pulong nga imong gihatag karon Ginoo dili kini mo labay nga kawang. Dili sa matag adlaw among maunahan Ginoo Dios nga dako kaayo naghingapin ang imong grasya nga imong gihatag. Salamat Amahan, panalangini kami, panalangini ang matag usa o Dios Lord God. Para kini nga dapit diha sa mga anghel Ginoo, nagaampo kami Amahan. Nga ikaw ang imong ngalan o pataas ng dapitan. Sa pangalan ni Ginoo Hesus o Dios, pinabingong himaya imo lamang in Jesus name. Amen. Sa pagpagan ng Diyos, praise God. Okay. God's abundant grace nga kaigsunan. Kung ginalitok ni Apostol Pablo kaganina sa iyang pulong bala sa 1 Corinto 15 versikulo 10 ngayon siya nga pinaagi sa grasya sa Dios ako sa papaningon ali ako tungod sa grasya sa Ginoo o sa iyang grasya iyang gihatag kanako wala kini mo labay kawang dili ginahatag kini niya uban sa pagpaningkamot mga igsoon sa kabundansya kay diin matod pa niya mas naghago pa siya kaysa ubang mga apostoles. Pero ningon siya iyang gilimudyo nga dili pinaagi kanako
nahimo kini kundi pinaagi sa grasya sa Dios nga tig-uban kanako. So mao ni igsoon. Kaya ang atong makita dinhi sa lutod ug unsa ka usbaw ang paghimo sa Ginoo sa ministry, sa buluhaton sa Ginoo, sa pinaagi sa Dios o sa grasya sa Ginoo ningon ani kita karon. So amen. Ang Episo 3:20 igsoon nagingon din ha. Episo 3:20 ingon dia igsoon kagisgot gapon kini siya sa may tungod sa grasya sa Ginoo. Daygon ta ang Dios kang sanggahom aniya kanato ug mo'y makahatag og labaw pa kaysa atong pangayoon ug una-unaon. Amen. So ningon din igsoon nga daygon ta ang Dios. So dunay tawag og command mga kaigsunan nga daygon nato ang Dios mga igsoon tungod kay matod pa sa pulong sa Ginoo nga diha kaniya siya ang makahimo mas labaw pa sa tanang mga butang nga atong gihuna-hunaan o gipangayo mga kaigsunan sumala sa gahom nga nagapanlihok. So, amen? Sumala sa gahom nga nagapanlihok mga kaigsunan. Sa ato ba igsoon nga kini nga grasya nga gihatag sa Dios mga kaigsunan naghinubra. Kay labaw pa man sa atong gihuna-huna, labaw pa sa itong gipangayo ang mahatag sa Ginoo dinhi kanato. Amen, igsoon? Ug mao na siya ang gitawag og grasya. Igsoon gikan sa Ginoo. Apan kinahanglan masabtan nato unsa ba kining grasya? What is grace? Igsoon unsa kining grasya? Ang grasya matud pa it is an unmerited favor and kindness of God mga kaigsunan toward humanity. Especially as expressed through the salvation in Jesus Christ mga kaigsunan. It is something God freely given because of His love. So meaning, ang kining grasya igsoon usa ka pabor kay gihatag sa Dios o kaluoy sa Ginoo mga kaigsunan sa tanang mga tawo. Ilabi na sa kaluwasan nga atong maangkon pinaagi ni Ginoong Kristo. Kini usa ka libre nga hatag sa Dios tungod siyang gugma o kaluoy kanato. Mao ni siya ang grasya. Sa ato pa dili hinaguan nimo, wala imo paning kamuti kundi gihatag sa Dios. Pag mao na siya ang grasya mga kasundan. Yes, pabor igsoon. Nga naman timali giyon din nga ang grasya nagagikan sa Dios pinaagi ni Ginoong Hesus Kristo. Diha ang grasya igsoon mga kaigsunan. Tungod kay sa sinugdanan si Apostol Juan igsoon nagpamatuod sa mga kanina no. Mga igsoon nato nag-testimony nagpamatuod sa ilang personal nga kasinatian diha sa Ginoo. Si Juan mismo igsoon nag-testify siya, nag-testimony siya o iyang ginasulat ang iyang pagpamatuod. Nga nakita sa Ginoo sa ilang gikauban o iyang pagtanaw, iyang nakita o nasuta niya nga si Ginoo Kristo puno sa grasya o sa kamatuoran. John chapter 1, Juan kapitulo 1, versikulo 14, igsoon. John chapter 1, verse 14, igsoon. Ug ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanamo, puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya ngayong nadawat ingon nga bugtong anak samahan. Diretso sa 16 diretso. Gikan sa nanginapin niyang grasya, kitang tanan gatagan niya sa walay puas nga panalangin. Amen. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Nakita na mo, ni John, nga ang bugtong anak sa Dios, nga mao si Ginoong Kristo, puno sa grasya o sa kamatuoran. O diha sa mao nga verse 16, and of His fullness, we have all received grace and grace for grace. So diha kaniya ginapuno sa grasya mga kaigsunan nadawatan nato
ang grasya human sa grasya. Grace after grace. Sabot ani. Naghingapin. Favor upon favor, grace after grace upon grace, blessings upon blessings, mga kaigsunan. Meaning it is a supernatural abundant of grace, mga kaigsunan. Diha kang Ginoo sa Kristo. Nagyapin abundansya ang grasya sa Dios nga iyang gihatag dinhi kanato, mga kaigsunan. Amen? So, muna nga kita mga igsoon, doon natin gitawag og assurance of His grace. Doon natin kasiguruhan sa grasya sa Ginoo. Although ang katawhan sa tibuok kalibutan sama kanato sa wa pa kita makristohanon igsoon under ta sa gitawag og grasya. So kung siya pa pasabot ana under ta sa grasya, makita nato ang mga tao sa kalibutan, din kita usa ni ana, speaking of the unbelievers, dili pa believers sa mga kalimutan nako, naa pa sa sala mga igsoon, makita nimo nga sa kaluoy o sa grasya sa Dios, nagpabilin sila kami exist taliwa sa ilahang mga binuhatan. Nakanya igsoon, amen? Ganong wala sila hukmi pa sa Ginoo. Ganong wala pa sila itugyan sa Diyos ngatos kadautan tungod kay doon na pa sila chance sa grasya sa Diyos nga makahinusol sa ilang mga sala o makaduol sa tiilan sa atong Ginoo Kristo. Sama ka nato igsoon, nagrasyahan kita sa Ginoo o na kita nga doon ay gigamit ang Diyos ng mga tao na nag-ampo alang kanato o nagwali sa pulong sa Ginoo o atong gipaminawan ang pulong sa Diyos o atong gidawat si Ginoo Kristo sa itong kasing-kasing igsoon o karon nahimo kitang anak sa Dios. And that is igsoon sa tungod sa grasya sa Ginoo, mga kaigsoonan. Timaning ang yawa igsoon ang si Satanas, mga kaigsoonan, meaning ang iyang plano sa tao in John chapter 10 verse 10, mao ang paglaglag, mao ang pagpangawat, pagpatay o paglaglag igsoon. Muna yung plano sa kaaway, ang yawa. Nakuha igsoon. Mali kong basa igsoon. John chapter 10 verse 10. Apa nagawatan, muanhi aron lamang pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Miani ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Amen. So unsay plano sa yawa? Pwede na atong gisabihan kaniadto sa wa pa ta magustuhanon. Ang iyang plano mao ang pagpangawat, pagpatay o paglaglag igsoon. So, gikawatan kita sa kaaway sa daghang mga panahon, mga kaigsunan, o gusto sa yawa na mamatay kita sa sayo nga panahon o gusto sa yawa malaglag ang atong tanan, mga kaigsunan. Kung gusto sa yawa na magpabilin ta sa kasalanan, magpabilin ta sa kalibutan, magpabilin ta sa kadautan, mga kaigsunan. Apan sa kaluoy o sa gugma sa Diyos iyang grasya, mga kaigsuon, si Ginoo Kristo mo ni pailas siyang pagalingon. Pinaagi siyang pulong. Galingon siya, apan ako, miani, aron kamo makabaton o kinabuhi nga madagayaon. Makadawat kita, gitawag o abundant life. Igsoon, amen. Sa ato nga, ang plano sa kaaway na ilaglag ang atong kalag, igsoon, na-cancel na. Amen! Ang plano sa kaaway na diniyatang kawakan, mga igsunan, na-cancel na. O ang promise sa Ginoo na mao kini igsoon, makabaton kita kinabuhi o kinabuhi nga madagayaon, mga kaigsunan. At ang papakan ng Diyos, igsoon. Hallelujah, amen! So, ingay mong tapad na salamat sa Ginoo nga na-cancel ang buhat sa yawa sa mong kinabuhi. Amen! Si Ginoong Hesus, iyang gidaog ang sala, ang kamatayon o ang yawa dito sa krus, mga kaigsunan. Siya nagabayad nini, igsoon. O mauna nga sa tanang nga midawat ni Ginoo Kristo bituo kaniya, dili niya sa likway, kundi makabaton sa kinabuhi dayon. Igsoon.
Amen. So wa sa ato ba way duha-duha igsoon nga ang kaluwasan o ang langit sure sa mga tao nga din midawat sa pinudanay diha kang Ginoo Kristo. Walay duha-duha na ana ang imong ngalan ginasulat ngadto sa libro sa kinabuhi. Yung muabot ang panahon mawala ta ning kinabuhi igsoon, klaro kayo ang pinuy-anan nato ngadto sa tinuod na itong pinuy-anan sa eternidad Ginoo ang langit nga mao ang kalipay nga walay katapusan. Amen. Dito wala na yung panawag-dawag sa yawa. Dito wala na yung kasakit mga kaigsunan. Dito wala na yung problema igsoon. Kung labaw sa tanan, wala na yung maningil dito. Nakamundi amen. Amen. Praise the Lord. Igsoon, sa maong grasya sa Dios, adunay 8 ka grasya sa Dios nga ingon mo na naghingapin nga grasya. So, naapay ay 8 sumala sa gipadayag sa alagad apan kabalo ko mas daghan pa niini igsoon. Dunay 8 ka mga grasya sa Dios igsoon nga imong nadawatan. Nga imong nadawat. Walang nimo matimani pero naa na ni diha kanimo. Amen. Number 1 nga grasya sa Dios mga kaigsunan sama sa ingon ni Apostol Pablo igsoon siya gisulti pinaagi sa grasya sa Dios kaya nadawatan igsoon ang anak siya mausab na ikaw. Unsa man? Number 1, grace of forgiveness. Ang grasya sa pagpasaylo. Sa ating grasya. Amen. Episo 1:7 mga kaigsunan. Ingon ang Episo 1:7 nga sige basa. Kaya gilugat kita pinaagi sa dugo ni Kristo sa ato pa napasaylo ng atong mga sala. Pagkadako gayon sa grasya sa Dios. Hallelujah! Amen! So, kita ginalukat sa dugo ni Ginoo Kristo, igsoon o ginapasaylo kita sa atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios. Woo! Grasya sa pagpasaylo ang atong unang nadawatan mga kaigsunan. Sa diha nga ikaw umiila, nga ikaw nakasala, guilty ka, igsoon, nakadawat kag pardon sa grasya, sige nakadawat kag akwita, nakadawat kag kapasayluhan, igsoon. Pinaagi sa dugo ni Jesus, pinaagi sa iyang gibayad dito sa krus, alang si mong sala o kanak. Example mga kaigsunan mo gini. Ang tao nga din sa daan dinhi sa atong balaod, dakpon. Kasi nang dakpon dinhi siya i-detain sa prisuhan. Ug samtang i-detain sa prisuhan, kasuhan siya. Pag diyang kasuhan siya, may mapamatudan nga siya sa daan. Adunay sentensya ngayang mapabot. O sa dahil sentensyahan siya, igsoon, prisuhon siya. Punishment, igsoon imen, kay sadaan siya, ingunana usab ang kahimtang kanako. Igsoon nga din, guilty kita, igsoon, amen? Kung ang usa ka tao dito sa korte, dili sa moangkon siyang sala, i-prove kini sa mga abogado kung siya sadaan ba o dili, mo nang dunay ito ang trial, dunay panagkaso, igsoon. Apan sa nang hikaplagan nga sadaan, mabilanggo siya o subala sa punishment ngayang maangkon. Uban death penalty. So, apan kung ang usa ka tao, pag abot dito sa hukmanan, iyang giangkon nga siya sadaan. Guilty siya, igsoon. Sa way duha-duha, adunay buhaton ang musgado sa paghatag o pardon kaniya. So, pardon mo, digaag chance. Amen. Nga ikaw, dili ka prisuhon, mo report na ka dire. Hanggang makita nga ikaw na bago. Sa ito ba diya sa pulong sa Diyos diya sa kahimtang sa Ginoo igsoon, walay mapaabot ng kapasayluhan sa sala sa mga tao dinhi sa kalibutan hangtod siya mo ila na siya nakasala o salat. Amen. Salamat sa Ginoo. Nga ikaw miila, nga ikaw sadaan, igsoon, o ako sadaan, o sadyang miila kita nga sadaan, na ngayon kitang pasaylong ngadto sa Dios, igsoon, na dawatan na to ang grasya sa kapasaylong. Amen. Muna nga,
wala dili nakasadaan na tubangan sa Ginoo. Amen. Inay mong tabad, di nakasadaan na tubangan sa Dios. Sa ngayon kipasaylo sa Ginoo, kipasaylo ka sa Ginoo. Ipapasta sa Ginoo ang imong mga sala. Kay ginugat ka sa dugo ni Ginoong Hesus. And so on. Di nakasadaan. Amen. Ay sa pastor, napaman ko din sa kalibutan. Nagpadayon naman ko. Sa pagkinabuhi, pasipya naman ko, Exxon. Okay. Ang pagpangayo pasaylo, sa gingon nga grasya sa pagpasaylo, walay limit. Amen. Isa tayo masipya ka pangayo pasaylo. Exxon, amen. Kay imo sang tuyoon nga paghimog sa laki na ang grasya sa pagpasaylo, madawat imo ang bugti sa imong gibuhat, Exxon, gibugaton sa imong gibuhat kay imo mang gituyuan. Amen. Mapasaylo ka apan dunay bugti kabuhaton sa Dios kanimo nga consequence na Exxon kay imo mang gituyuan. Kay na pag-usab ang imong tapad, ayaw pagsalig, ayaw masaluon ka sa Ginoo, natuyoon nimo ang pagpakasal. Ayaw gyud paghimo ni ana, Exxon, apan kung masipyat ka, pangayo og pasaylo. Amen. Amen. So unang grasya, yato na dawatan the grace of forgiveness, mga Exxon. Ikaduhang grasya nga ato na dawatan, mga Exxonan, mabasa na to, Exxon, sa Episodios 8, mga Exxonan. Sa Ephesians chapter 2 verse 8, Exxon. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi dili grasya sa Dios. Amen. Kumana ipasaylo ka, dahil grace of forgiveness, Exxon, di na lang sila yung grasya ang gihatag sa Dios, mao ang grasya sa kaluwasan. Ang gi-require sa Ginoo na itong mga itong pagtuo diyan ni Kristo Jesus. Amen. O pag-ilag kaniya na siya ang Ginoo nga bugtong anak sa mahal ng iyang gipadala na nagbalansan sa kagalingon sa cross na matayog na banhaw mga kaigsunan o sa diha nga mituo ka na si Kristo mao ang bayad sa itong kasalanan igsoon o nangayon at pasaylo sa mga sala igsoon ipasaylo ka o diha na dawat nimo ang kaluwasan. That is the grace of salvation through faith tungod sa pagtuo igsoon. Amen. Amen. So sa kong ngayon diha ayaw pagduha-duha nga ikaw wala maluwas na ang kaluwasan and so on. Tungod kay dili ni pinaagi sa imong relihiyon kaniadto, dili ni sa imong pagpaningkamot and so on, dili ni sa imong kwarta, dili ni sa mga butang, sa mga donasyon, dili diha kundi pinaagi ni Kristo Jesus sa imong pagtuo diha kaniya igsoon na dawatan nimo ang grasya sa kaluwasan. Aron sa unsa, aron walay ikapanghambog ang tao. So that no one should boast matugpa. Walay makaingon nga pinaagi nako, naluwas ko, pinaagi sa kwarta, naluwas ko, pinaagi sa mong relihiyon, naluwas mi. Dili igsoon, dili pinaagi sa pagtuo nimo diha kang Kristo. Na dawat nimo ang grasya sa kaluwasan. Igsoon. Amen? Kaya nga kung may kaluwasan, mao kalaglagan, mga kaigsunan. So, salamat sa Ginoo nga ikaw, dili na malaglag, igsoon. Kung dili, kaluwasan ang imong nadawatan diha sa Ginoo. So, ikaduhang grasya, mga kaigsunan. Amen? Ang ikatulo, igsoon, nga imong nadawatan, mga kaigsunan, diha sa Ginoo, mga igsoon. Mao ang grasya, grace of acceptance. Grasya sa pagdawat. Nagidawat kita sa Ginoo. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 9. 2 Corinthians 12:9. Apan, iyang tubag baw gini. Igo kanimo ang akong grasya kaysa imong kaluya, makita sa himpit ang akong gahom. Busa gikalipay ko pag-ayo ang pagpasigarbo sa akong mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Amen. Nahibaw ang Diyos. Yung matag usap ka nato, aduna kita'y kahuyangon. Aduna kita'y mga weaknesses. Aduna kita'y mga kapakyasan, mga kaigsuonan. So,
Doon na yung mga kaigsunan, kung dili kitang tanan, nakaagi. Kaya doon na yung kabugnaon sa pagpanalagad sa Ginoo. Ang ubahan gani, wala na mo simba. Sama sa testimonya ito sa kaigsoon. Nga naluya siya, nabugnaw siya, tungkol kaya na-busy siya sa negosyo, kaigsoon. Kung wala na ilami, ang pagbasa o pag-ampo, mga kaigsoon. Nalayo, in other words, nalayo, mga kaigsunan. Apang sa grasya sa Diyos, sa diyang ganahan sa mubalik, adunay grasya sa pagdawat, grace of acceptance. Watay sa likway sa Ginoo. Amen. Mga backsliders, kung na may backsliders karon, no? Balik sa Ginoo kay di kay sa likway sa Dios. Amen. Katong nangatumba sa pagpangalagad sa Ginoo, balik kay di kay sa likway sa Dios. Bangon! Bangon! Amen. Ayaw pasabi ang imong kaugalingon. So kay ang gusto sa yawa, nga di kaniya pabangunon. Katayunon kaniya nga naa ka sa kagulanan, naa ka sa kasakitan, naa ka sa problema, apan ang Dios igsoon sama sa prodigal son atong istorya, yang amahan nagpaabot ra kanimo. Sa diha ang usa ka anak nga mipalayo diha sa Ginoo. Nakasinati og dagdagang mga kasakit sa kinabuhi igsoon nang ngandoy ang umahan nga balik siya. Ang iyang anak. Kung sa iyang pagbalik, mga kaigsunan, iya kiningigakos, wa kiniya sa likway, wa kiniya tulisuka, wa kiniya sudyay, nga salbahis kang anaka ka, kikuha nimo mga kabtangan, imo gigasto, wala, kundili, bisan gamayng pulong, kaya din ang usa ka anak, igsoon masakitan, wala, makadungog, kundili, sa usa ka dako kayong hitabo, igsoon, ang kamot sa Dios abli, alang sa mga taong gustong mubalik diha. Kaya pinigigakos, mga kaigsunan, amen! Huwag nangalog, naglipay sila, igsoon. Kung mga backsliders, ayaw magto sa humong sayawa. Ayaw balik sa simbahan, kaya istoryahan. Ayaw pagbalik sa simbahan, tungod kay Wana, layo na kay Las Nanimo. Bakat ka na sa yawa. Ang labing tinuod, igsoon, malipay ang tibok simbahan sa imong pagbalik. Kaya ang Diyos, igsoon, naghuwat ka kanimo sa buhay ng panahon. Amen? Diya bito na nagsugod ang kanta nga anak balik na. Amen? Napa mo diya, igsoon? So muna mga kaigsunan, doon na gitawag ko grace of acceptance. Mga kaigsunan. Bisan sa itong kaluyan. Walay usa ka nato nga wala makahimo nga wala ta maluya, moagi ta nga proseso igsoon apan ningon pa ni Apostol Pablo mga kaigsunan ningon ang Dios, igo na ang grasya nga kung gihatag kanimo kay sa imong kaluyahon diha ka malig-on. Yes. Amen. So dunay grasya gihatag sa Dios dinhi kanato mga kaigsunan o gidawat kita niya, the grace of acceptance. Amen. Ayaw pangingon nga di ka dawaton sa Ginoo, kundi dawaton ka sa Dios. Inayon dapat dawaton ka sa Ginoo. Amen. Di naman ka dawaton sa imong ginikanan, di na ka dawaton sa imong silingan, di na ka dawaton sa imong ex, dawaton ka ni Lord. Amen. Tama mo diha. Dawaton ka ni Lord, dili ka niya sa likway, mga kaigsunan. Hallelujah. Praise God. Grasya kini. Amen. Muna nga mingon sila, oy, di balik lagi kang simba. Mga barkada ng imong gibiyan, di balik ka sa pangalagan. Grasya sa Ginoo, nakabalik ng taon. Amen. Grasya sa Diyos. Grasya sa Diyos, mga kaigsunan. Amen. Dili ni ato, dili gikan sa Ginoo, mga kaigsunan. Sunod, nga grasya, mga kaigsunan. Kaya gihatag sa Diyos kanato igsoon, the grace of freedom. Ang grasya sa kagawasan, igsoon. Ngayon ang pulong sa Ginoo, Galacia 5:1. Hallelujah. Galacia 5:1, mga kaigsunan. Gihatagan kita kagawasan ni Kristo, busa pabilin kamo nga gawas nun, ug ayaw na kamo kaulipon pag-usap. Amen. Nakadawat kita kagawasan diha ni Kristo gikan sa atong mga sala, sa atong mga bisyo, sa atong mga kinaiya, sa atong mga batasan,
sa tanan natong pagkadautan mga kaigsunan. Gitaga kita kagawasan naganang kagabago tungod sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kanimo. Natangtang ang bisyo igsoon, gawas atong nagtago-tago mga kaigsunan. Kaya wala gyapon matangtang pero igsoon sutian ka nako hingkitan ka ni Lord. Ayaw pagpakaroon ingon doon kay walay matago diha sa Ginoo. Amen. Munang may tabo igsoon dili ka mo og sa eroplano ko ba? Sa eroplano ba? Kato nakasakay eroplano, kato pa kasakay sa eroplano. So tinguhan mo kasakay mo. Kung sakay ka eroplano igsoon dili ka na mo dito lupad. Mudagan sa na siya, warm up dagan na sa runway igsoon mo tuyok pa na tuyok as tuyokan tuyok paguman. Mukusog na lang dagan una sa mo take off. Sumbot sa mga sa Kristohanon, igsoon, nangalagad ka. Amen, nangalagad ka sa Ginoo. Pero doon na ba kayo gitago-taguan? Wala mo ihatag ang tanan. Wala kayo kagawasan, nagpakaroon ka. Mura ka kay aeroplano, so nag-share na yung tuyok-tuyok mga kaigsunan. Gahantod ka rin, wala ka kalupad mga kaigsunan sa pagpangalagad sila. Gubaon ka ang Kristohanon. Kung sa aeroplano, mga gubaon ka pagka-aeroplano. Wak ka take off. Amen. Sige nagtuyok-tuyok mga kaigsunan. Ang dugayan ng tuyok-tuyok, malipong ka mga kaigsunan. Kinahanglan ang Kristohanon igsoon sa diyan na bakit mo gawas nun ka. May buong mga di nakaganahan. Ulos biyata nakaagyo ko di maayong binuhatan sa diktatang Kristohanon mga kaigsunan. May buong mga di nakaganahan. Doon na nga kayo kahadlok sa Ginoo ayaw balik igsoon. Di mo na gingon sa Galacia 5:1 kung kitagaan kita kagawasan sa Dios ayaw na paulimon pagbalik. Di ikaw malimon sa sala na igsoon. Roma 8 versikulo 2 igsoon. Ingon ang Romans chapter 8 verse 2. Kaya ang balaod sa Espiritu nga naghatag og kinabuhi diha sa pagkahiusa kang Kristo Jesus. Nagluwas ka nako gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. Amen. Ang balaod igsoon kadiin kanunay naghatag kanila igsoon sa pagsunod. Giputol sa Dios ang mga balaod. Pinaagi ni Kristo mga kaigsunan. Dabay mga dinex mga dinex kanang karon ka simba be isa kamot be kay mula malahap gyud atong wali di na kong balik dito. Di isa kamot karon pa nga iba. Di pa Kristohanon, dili pa wa pa masakop sa kwan. Kanang isa kamot be. Isa. Ha? Okay. Dili lang. Ato lang break nagmay mga kaigsunan. Okay, ano ka? Ang pulong sa Ginoo gihatod kini alang sa tanan. Kung ikaw bago pa igsuon pasalamat ka tungod kay dunay mayong plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Kadtong ang Kristohanon kaya nagpabilin gihapon tinago-tago pagbuhat og sala igsuon may bawang ka na atubangan sa Ginoo. O ginigibaw na idayag na sa Dios mas ulaw mga kaigsunan. Busa undangin na kaigsunan. O katong mga kaigsunan nga hatagan ang kagawasan niya sa Dios ayaw nagbalik niya itong mga buhata. Barog sa mga tentasyon. Igsoon, amen. Barog igsoon o ang pili ang kagawasan kaya gihatag sa Dios kanina. Ang Dios nagahatag na nato sa grasya sa kagawasan igsoon. Kung pinagin ni Jesus. Juan 8:36 mga kaigsunan. John chapter 8 verse 36 igsoon. Ano ang pulong sa Ginoo? Unang anak, maghatag ka ninyong kagawasan, mahimo gayud kamo nga mga tao nga gawas nun. Amen. Ayaw pag-ingon nga uban nimong mga sala ginatangtang na tanang kagawasan sila pag kini ra gyud pastor, kini ra gyud brad. Wa pa gud kagay sa Ginoo ani kagawasan, dili. Igsoon. Ang Dios ani mo hatag imong kagawasan igsoon kompleto nga kagawasan. Ang imo lang dingali kay doon na pa kay gituktan. Amen? Kanya kanila po ihatag. Surrender sa Ginoo. Inigawas na ng mintin. Ayaw! Totally surrender. Amen? Putla. Undangi, mga kaigsunan.
ang Diyos maghatag yung mga kagawasan. Hindi na kaganan, kiba mo sa isla. Dito kong isla, Igsoon, kiba mo kung sa witness sa isla. Grabe yung witness sa isla. Sa isla, Igsoon, ang ilan ditong kaluyahon, kanang sugal. Kanang sugal mo na ilang lingaw dito. Nangamatay na ubad ng lingaw, ganyan ang kaon, sila sugal. Nangamatay, tibihon, Igsoon. So, mga tuog sila, basta mo kuha na ng pizzas, mo madunggan ng pizzas ba, maantik. Makita rin mo kung sa kagapos, mga kaigsunan. Nangutang kwarta para isugal. Una na sa prunganong ginabuhian mo nila. Kung mga gitislan, kung sa mga bala. Nagwato sa kasakuan, nagwato sa kagalang mananambal, sa kung sa palhabak ka. Bisa kung sa panang gibutang nila sa kanang baligyan ba na nila, no? Baligyan ba na Igsoon? Pila ng kalibo mga Igsunan, anang butang anang panit sa mga panita nila, ayaw, hubad po, kining bala, Igsoon. Namin, isurrender na dito sa Islam, mga Igsunan. Yung pagka-born na din niya, iyang isurrender. Tungod kay, sa diya nga iya kining gitugyan nito sa Ginoo na ayos siya. Amen? Padang, among gitangtang mga Igsunan, nakita na mga Igsoon, kaba mo gonsa, mga Igsoon, kinibang putos sa white rabbit. Putos sa white rabbit, mga Igsunan. Di naman na makitaan dito. Amen? Yan, 5 kalibo, gusto nila maghato, mga Igsunan. Ibinuangan ka sa yawa, o yung gawasan, diyan ni Kristo ay. Amen? Diyan ni Ginoong Hesus. Ingon ang Mateo, Marcos 16, mga Igsunan. Sa akong ngalan, makahingilin ka mong yawa. Amen? Kapangampo ka mo sa pasakiton, huwag sila mga ayo. Makainom ka mo gilo, alam kayo Di ka mo maunsa. Amen? Kaya bang interesan ka ba, hinuan ka. Amen? Pakon ka mo bitin, alam niya po kayo Kada lang magsusuot, watak hibaw, nagsot ka, mupaka na. Dili ka mo maunsa. Gano'n man, na ang gahom sa Diyos, na ang dihog sa Ginoo sa imuha, mga Igsunan. O ang yawa, nga din nipuyo sa tao, kagawin ni klase, ang unbeliever, itawag niya sa demon possessed, wapa makristohanon. Ang Kristohanon, Igsoon, wala pa'y kahibalo na ng mga butanga, na-influensya siya, na-demonize siya, Igsoon. Kaya na 2 buhat sa yawa, Igsoon, sa kung yun, di na madaw tambal. Di na madaw sa kung sa apan, inikadungog sa yawa sa ngalan ni Jesus nga ang gigamit sa Dios Igsoon dunay otoridad o gahom kay siya nagkinabuhi diha sa Dios mga Igsunan ang yawa mo kagiw mo palayo mo gawas siya Igsoon o dunay total deliverance dunay grace of freedom kagawasan Igsoon uli mo ng pulong sa Ginoo when the Spirit of the Lord is there is freedom na ang Espiritu Santo dunay kagawasan mga kaigsunan amen. That is the grace of freedom. Katong ganina, yung testimony ng Igsoon, grasya to sa kagawasan ngayon ang angkon. Amen? Nakong Igsoon, isang-isang mo na mo bunal latigo. Ibigay, ato yung bunala, layas ng yawa. Maglagaw na ng lawa sa tao, Igsoon. Di ko na mo layas, gano'n man, ikadlukan sa yawa. Igsoon mo niya, ikadlukan sa yawa. Tulog ka butang, ikadlukan sa yawa. Number 1, ang ngalan ni Ginoong Hesus. Ikadua, ang dugo ni Ginoong Hesus. Ikatulo, ang testimony sa mga katauhan sa Ginoo. Kanina nag-testimony, kanina ang yawa, nagpahipi, makaisan, wala, bukid mo sa tangabi. Kaya nag-isulti na po. Diba? Muna siya makapindi sa yawa, mga kaigsoon. At ang papakan ng Diyos, Igsoon. Grace and freedom. Ihatag ka Diyos, kanato, mga kaigsoon. Grasya na. Ang sinabi sa itong mga Igsoon, din yung testimony, grasya na, o kanato, grasya na. Amen, Igsoon. O ang ikalima, yung grasya, na dawatan ni mo diha sa Ginoo Igsoon. Pinakalindot, usa sa pinakalindot Igsoon, na sa Hebrehanon 4:16. The grace of His presence. Ang grasya sa iyang presensya. Hallelujah. Busa, dili kita magpalupo sa pagduol sa trono sa Dios. Diin na ang grasya. Dinha madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Amen. Amen. Sa kingon, dili ta magpanuko sa pagduol ngadto sa trono sa grasya sa Dios.
ug didto atong madawatan ang atong mga tubag sa atong panginahanglan. Sa ito pa, ang trono sa grasya sa Dios dili basta-basta masudlan. Di ka basta-basta makaadto, mga kaigsunan. Apan igsoon tungod kay dunay grasya gihatag sa Dios, nga makaduol kita siyang presensya pinaagi ni Ginoong Jesucristo. Pinaagi ni Ginoong Jesucristo. Makasulod ka ngadto sa grasya sa Dios, sa trono sa grasya sa Dios. Ug dito ngadto mangayo ka sa kaluoy sa Dios, mangayo ka sa imong tinguha ng mga tubag sa imong mga pag-ampo, mga kaigsunan. Kaniyan to, kibaw ba tani? Wala! Ya, ang Diyos di ay maduulan. Pinaagi ni Jesucristo, mga sulod di ay kita sa iyang presensya. Throne of grace means presence of the Lord. Presensya sa Ginoo. O sa may gibuhat na to kaniyan to. Sa wapa kita diya sa Dios, igsoon. Sa diya makadungog kita, igsoon. Nga dito dapitang lungsura ng buntura, dito ang milagro mangadto o magdagdagan saman idagkot. Kaya nga naman gato na ang presensya sa Ginoo dito. Wala dito ang presensya sa Dios. Ang presensya sa Dios igsoon na bisa nasa sa diyang ikaw ana ni Kristo Jesus, bisa na kang ngadto sa lawak nimo sa imong kwarto, magampo ka o imong itugan imong kinabuhi ngadto sa Ginoo ug mangayo kag tabang ni Ginoo Jesus, mag-worship ka, magdahig ka, magasulod ka ngadto sa trono sa iyang grasya. Ug mangayo ka sa Ginoo, mo nang gitawag diha igsoon. Nga kitang secret place. Secret place means a place of prayer. A place of prayer, the secret place. He that dwelleth the secret place of the Most High shall abide in the shadow of God Almighty. Meaning, ang secret place is a room of prayer. Kamu, sadang ikaw mag-ampo ka na ang presensya sa Ginoo, igsoon, unya musulod ka nga sa presensya pinagi sa mga pagdaig, pagsimba, diha kang Kristo Jesus, igsoon makasulod ka sa presensya sa Ginoo. Amen. Itawag na sa grace of His presence. Another thing, mga Islam, sa magsimba ta diha sa Ginoo. Unsa may tabo? Sa nag-praise ka, nagdaig ka, nag-worship ka, pinasingkasing nimong pagdaig gato sa Ginoo, nag-worship ka sa Ginoo igsoon. Sa pag-worship mo sa Ginoo, magbati nimong presensya sa Ginoo. Amen? Nabati ng presensya sa napresensyahan ka sa Ginoo. Ilabihan ka nindot ang inyong gibati o nakaabot ka igsoon sa gitawag o most holy place sa pag-worship igsoon. Nag-worship ka in the Spirit diya sa Ginoo igsoon. And that is the grace of His presence, mga igsoon. Amen? Igsoon mo ako na, mga igsoon. Apan, kung ikaw nagsimba dire, pero ang imong gihimo, mawapag singilag ko kayo ang cellphone o baka singag tabi sa kaiban ng worship, di ka kasunod sa presensya sa Ginoo. Amen? Di ka kasunod. Pero sa diha, ikaw tinudanay nga nagdaig, nag-worship sa Ginoo, igsoon, concentrate ka sa pagsimba sa Ginoo, makasunod ka sa presensya sa Dios. Kung saan nakasunod ka sa presensya sa Ginoo, nag-worship ka, igsoon, and the next thing nga imong buhatan, igsoon, sa diha nga, Ginoo, nahimuot ka nimo sa imong pag-ampo, tubagon ka sa Ginoo. Tuwag ka nakasunod ka sa iyang trono, sa iyang grasya. Okay, so. And that is the grace of His presence. Unsa may nakakabig na ko, diya sa Ginoo. Sa nabati na akong presensya sa Ginoo, nakabig ko. Sa nagsimba kong Yusisipi, o nga kong mama igsoon, kiblanamdan nung doon sa niya, sa una, kuyo lang pero white presensya sa Diyos. Amen. Apan sa diyan naka attend ko service service igsoon sa mga Kristohanon, samtang nag-worship sila, ako ninunod ko mga kaigsunan, ikaduha na to na ko mga attend mga igsoon, napresensyahan ko sa Ginoo. Pag napresensyahan ko sa Dios mga kaigsunan, daw gihabulan ko, kanabang di ko kasabot yung mura, kanang giputos ko mga kaigsunan, nabati na ko presensya sa Ginoo mo, ito yung nungdan, kanakabig ko. Amen?
that was my personal encounter diha sa Ginoo. Grasya to. Diha sa presensya sa Dios nga nakasulod ta sa presensya sa Ginoo. Huwag mo rin makapadasig ka nato sa pagkumataod nga buhi ang Diyos. Kaya ikaw mismo nakasinapit man, mga kaibigan. So that is our grace of His presence. That is number? Saan number? Number 5. Hallelujah. Number 6. Yung grasya, mga kaibigan. Hallelujah. Amen? The grace of divine enablement. Ang grasya sa langit nun nga katakos. Hello? Langit nun katakos, mga kaibigan. Filipos 4:13. Filipos 4:13. Igsoon. May kaligpo na po sa pagsagubang sa tanan tungod sa kahumag. Doon ay gitawag og power of enablement, ability. Nga makabarog ka. Yan ang nakalahutay ka sa pagbabalagad sa Ginoo, gilutos sa mga sa imong mama, sa imong papa. Yan ang nakabarog ka sa pagbabalagad sa Dios kadin gibay-biyay naman ka sa imong silingan nga lain kuno kag kinuhuan sa imong puso. Tungod sa kusog sa Dios, nga nakabarog ka, mga kaigsunan, taliwa sa mga panlutos, taliwa sa mga pagsulay, na midangat kanino. And that is a grace of divine enablement. Amen? Another thing, mga kaigsunan, gawas na. Karon, kita, ang tuyo sa Ginoo gamiton tang tanan. Amen? Oh. Nag-eskwela ba sa una? Tawag ka sa maestra, mukurog ka. Amen? Di ba humanog leksyon sa maestra? Be, manawag ko be, nakasabot ba yun, muhubog ka. Ay lang tawag mo to. Pero mahadlo ka. Amen? Kaya matawag man kita. Sa mapugos. Isoon. O karon nag-abot na itong high school. College. Pag-iporton ta. Sa atong mga research. Mubarog ta sa bangal, Igsoon. Askan kurog taman sa ginhawa. Amen? Di ba? Igsoon, amen? O niya, diya sa Ginoo. Lahi man. Tagaan ka sa Ginoo kondisyon. Walihin ang tawhana. Lord, di ko kumao. Ayog lamas ba? Nag-video. Amen? Kaya malaglag na. Oh. So sabi mo buhaton, Lord, tabang. Ginoo, Diyos, kanang tatagi ko Ginoo sa imong kaalam mo kita. Sangkapi ko Ginoo. Amen? May sabot. Ganay leadership class si Pastor Bert. Ganay assignment. Nakashare ka sa pulong sa Diyos. Di buga na, parang nasulti na ito ako. Nagbalikod ito na ako, di naman ito na ako mabalik. Amen? Pag-abot ka rin, nakashare sa tingnan ako. Kami mga pastor malupit yung ibali. Amen? Napamula, amen? And that is the power of God's grace in His divine enablement. Abilidad na sa Diyos, gahom na sa Ginoo, aghihatag niya kanimo nga nakahimo ka, mga kaigsunan. At ang dahil ko na Diyos, pagpaka na ito ang Ginoo, Igsoon. That is the grace of divine enablement, mga kaigsunan. Muna di kaningon nga, oy, ganun tigsimba lang ko, ay di lang ko magpagamit. Igsoon, ang tanan gamiton sa Ginoo. Okay, the grace of His divine enablement, para naghanang ang duha ato niya sa asok, mga kaigsunan. Amen? Karon, gigamhan sa Espiritu Santo. Pag sa Espiritu Santo, iwali sa Kristo. Ngadto sa kadaghanan. Giwali Igsoon. Sa pagwali ni Esteban, nasuko ang mga tao. O gibato siya, mga kaigsunan. O nakita sa mga tao nga daw ang ang panagway ni Esteban. Amen, mga kaigsunan, amen? So nga naman na, kahimo siya wali ng ipiniluto. Di pa kaon naman to siya. Because of divine enablement. That is the grace. Grasya sa Diyos. Sa muna nga, gamiton ka sa Ginoo, grasya sa Diyos ka na. Huwag ko tayo kapahambog na ini. Mga kaigsunan, yamin ka, di pa ako mo gamit sa Ginoo na niya. Di pa ako nagwali, di pa ako nag-ampo. Dito na tumba. Hoy! Kinsa mata.
divine enablement. Abilidad gikan sa Ginoo. Amen, Igsoon? Kung ito na naghigapin ang grasya sa Diyos, katinaghan ang grasya sa Ginoo. Igsoon. Ang ikapito, mga kaigsunan. Nako mo na, Igsoon. The grace of abundance. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Igsoon. The grace of abundance. Grasya sa abundansya. Hallelujah. 2 Korinto 9:8. Oh. Sige, basa. Ug ang Dios makahimong pagbuko sa tanang grasya nga nakaninyo aron kadagan ug katagbawan ang tanan ninyong panginahanglan ug makahatag kamo nga madagayaon alang sa tanang maayong buhat. Kanawa ha? Basahan ko na yun. Pagkalilutan. Nama-nama, Exo. Sige, basa. Nama-nama. Okay. Ug ang Dios makahimong pagbuko sa tanang grasya sa tanang grasya nganha kaninyo. Dili ka na to. Asa? Ina tanang grasya. Say it again. Tanang grasya. Ina dili ka na ko. Okay, padayon. Aron kahatagan ug katagbawan. Aron ka matagbaw. Amen. Aron ka matagbaw, Igsoon. Amen. Sige pala, Igsoon. Ang tanan ninyong panginahanglan ug makahatag kamo nga madagayaon alang sa tanang maayong buhat. Amen. Aron kita matagbaw o makahatag kita ng madagayaon sa tanang maayong buhat. Nagpasabot ka na, Igsoon. Pati na ka mo makigsunan. Ang Kristohanon, Igsoon, giputol na ang Espiritu sa kakabos. Doon ay grasya sa kabundansya. Woo! Yes. Amen. Wala sa gagway. Ikaw ba? Kanang tanaw na ko ni mulod na tukon gyud ka. Nganong ni mga pikig dagway dili padalanginan sa Ginoo? Ha? Wala sa nagway. Amen. Ang Diyos magbuo sa tanang grasya. Alam ka na to kay tagbawon tas Ginoo. Amen. Muna ayaw pag-ingon sa imong kagalingon nga pobre ka. Gipakawawan nimo ang Dios nga nagsulti nga nagbubo sa tanang grasya diha kanimo. Abundansya ang Dios. Nga naa kaniya ang tanan sa pagpanalangin diha kanimo. Tutuki mo tapat linya sa tutuki siya. Ina siya. Kung mahimo uyuga. Ina siya di ka pobre. Di ka pobre. Amen. Naputol na ang kapobrehon. Naputol na ang kakabus. Igsoon. Kanihanto na na. Yung ikawatan ta sa yawa. Ikaw ba'y kawatan, di ba mahurot? Amen? Kaniadto na apan karon nga nakas Ginoo na ang kadagaya mo ko gingon ni Ginoo Jesus. Ang kawatan miani pagpangawat, pagpatay, paglalag apan ako miani aron karon makabaton og kinabuhing madagayaon. Abundansya na kinabuhi igsoon. Amen. Walay Kristohanon yung mahutag bugas. Maghinobra ang bugas. Aron sa ingon basahan ko sabi nila, aron kamo makapanghatag. Amen. Sa di pa ka Kristohanon gay kay kamo hatag. Ika manghatag kita kasakto na mo ni namo ako siguro mo. Kadiadto na sa imong kinayas pagkadalo. Iwa pa ka makristohanon apan karon nakasabot ka nga ang Dios gracias tunay grasas sa abundansya ison sunda ang prinsipyo sa Ginoo. Ang tao na magsigig panghatag ison hatagan og daghan sa Dios. Ang tao ison nga din kanunay nagpugas daghang maani. Amen. That is the very principle of God. Kung di ka angay mahadlok, sumabot, di ka maangay mahadlok,
Yung gaway kwarta ay pagsunting wa kay kwarta. Amen. Gibuhat ang kwarta alang sa tao. Dili ang tao para sa kwarta. Ang kwarta gibuhat sa Dios para sa tao. Dili ang kwarta para sa tao. Tungod na ang kwarta ulipon sa tao. Dili ang tao ulipon sa kwarta. Kay ulipon man, nino ang kwarta igsoon manduhi ang ulipon. Usa kiba mo ulipon? Sulugon. Manduhi. Sa sulugon, kamo mo na sulugon. Ako nagsinado ng mindan sulugon sa una. Oh, amen. Dai. Palihog kog sila kwarto dai. Oh, mas madali. Dai pagluto dai. Pagluto, dai palit dito kuan dai. Musugot ang imong sulugon. Amen. Kani gabaw pa ni sulugon ulipon. Ayok. Amen. Yung gaga dai sulod na mo kay mga tuog ka na. Manira na ta. Oh, musun. Di mo sopa. Niya naman ikaw may aganon. Siya ulipon man. Himuha ang kwarta na ulipon, dili kami ulipon sa kwarta. Ina ang kwarta, oy kwarta, sulod! Sulod sa ako! Sulod! Amen! Mandoe! Mandoe! Ang imong ulipon. Oy kwarta, oportunidad, trabaho, negosyo, mulambo, sulod kwarta! Ay manghatag ko sa simbahan. Manghatag ko sa mga kaigsunan. Gamiton sa kaymayan sa Ginoo. Sunod. Kato na demonyohan, di ba niya sa gaalit ko gusto kay daghang kami ang mga customer. Kay kining Kristohanon, sabiya nga siya mahatagan og panalangin sa Ginoo. Manghatag ang yawa di gusto nga ang buhaton suportahan. Aron ang pastor mo undang pagkumastor kay nga naman wala naman lisod kayo. Oh. Pero sa damo kay sabot ka mo nga din na ang kabundansa mga kaigsunan nga gihatag sa Dios manduhi ang salapi ng sulod sa inyo. Amen. Di ko makalimot igsoon. Doon namin ministeryohan mga kaigsunan. Atong pandemic. Atong pandemic wala gyud nay trabaho. Walay kwarta. Namatay ang inahan sa among sa igsoon nga pastor. Among giserbisan. Pag umanog service, sa among pagpamaulid dapat krean. Hinto. Kanang mag-amputas Ginoo. Ngano man. Pandemic karon. So, ang mga tao may trabaho, nagsalig lang sa ayuda, bugas. Amputan na nay kwarta. Masaya pastor, amputan. Ako manduhan ng kwarta mo sunod. Amputan sa ngalan ni Jesus. Amputan ba? So, umag-ampo, walita. Ikan sa Cebu, sa St. Peter. Ulit me, ako sa Talisay. Pag-check ako sa akong cellphone, gabi. Gabi mo to. Di ko nga, pastor, palihog niya claim ani pastor. Uy! Ako ginandaan lang ko, tanawa ko ng atong ulipon. Dito man na yun. Basa. Hala, pastor no, tinuod ang pastor no. Ako may suldon. Oh, suldon. Di ba ikson? Dili na ito kausara. Naitamo mo ang ikson na. Manduhi ang imong ulipon. Ako ba na ulipon man? Sila minimum na ulipon sa kwarta. Amen? Pag mingon ang pastor mag-anniversary ta, mga kaigsunan, mo ni ang atong andang, mo na, di na mabula ka pastor, ipadugdong mo na. Mo ni ang atong andang, mga igsoon, magtinabanga ita, mga kaigsunan. Amen? Amen. Pagmukan nga. Doon na kay conviction, na kana siyang kandidara mo ihatag, yan yung gaga. Nagaay, kanina. So, naulipon. Siya mo'y nagpaulipon. Kaya ang kwarta mo'y nagbuhat kanina. Nasa uban nga, kaya na lang kayo. Dili ra kay ikaw ray kuwang. Ang uban na hatag na lang, magsugas-sugas na lang. Hanggang na lang, wapil ka dito. Pero daghan ang kwarta. Naulipon. Igsoon, ayaw ko ulipon sa kwarta. Ang kwarta mo'y atong ulipon.
Tungod na nakasabuta nga ang grasya sa prudensya moabot ka nato igsoon wa tay tiktihik sa paggasto alang sa buluhaton sa Ginoo. Wa tay tiktihik sa paggasto alang sa himayaan sa Dios. Amen. Ang Proverbs na Ginoo dunay mga tawo nagtiktihik na wa daan hinuon hugdan. Kato nagsigig pa. Igsoon gusto ta prudensya, ug grasya sa prudensya magigsunan. Praktisan ang tanan. Os magbasa igsoon, os magbasa. Kusga. Ug ang Dios makahimong paggugbo sa tanang grasya nganha kaninyo aron katagan o katagbawan ang tanan ninyong panginahanglan o makahatag kamo nga madagayaon alang sa tanang maayong buhat. Amen. Dunay katagbawan sa grasya sa kabundansya sa Dios igsoon tagbawon ka sa Ginoo. Amen. Tagbawon ka sa Dios. Okay, so. Sunod igsoon, the last is last na ino. Kawalo. Ini. Grace of completion. Gracia sa completion sa Bisaya. Sa kahumanan. Philippians chapter 1 verse 6. Okay. Filipos 1:6. Ug busa, siguro ako makining mayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo, padayonon gayud niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo Hesus. Sige ngon. Nga ang nasugdan sa Dios nga buhat nga maayo humanon niya. Amen. Humanon niya, amen. So unsa may nasugdan sa Dios sa imong kinabuhi? Ang kaluwasan nga imong naangkon, nagustos nimo nga ang imong tibuok pamilya makabig, gisugdan nimo sa pagsangyaw, gisugdan nimo sa pagkinabuhing matarong igsoon, humanon ka na sa Ginoo. Makita sa nimo ang resulta niya. Amen. Kung ikaw nag-ministry, ikubit ka sa buluhaton, o yan, nisugod ka igsoon, o naan, makita nimo, ang Diyos na muhat mga kaigsunan, niliabot ang panahon, igsoon, yung isuluyan ka sa Ginoo, ayaw pag-undang. Ano man, iwason sa Ginoo, kung siya iyan nasugdan. Ayaw kaluya, ayaw ka-discourage, igsoon, ayaw ka-atras, ayaw pundang. Padayon na, kay matinudaanon ng Diyos sa iyang pulong ngayon, kung sa iyang nasugdan, iya kining humanon. Hantod sa iyang pagpalo. And that is the grace of completion. Humanon na pa rin pagpangalagad sa Ginoo, hantod sa pagbalik ni Kristo Jesus. Amen? So the last verse, so sa conclusion na to. 1 Timothy chapter 1, verse 14. Okay, so. O gibuko sa atong Ginoo ang iyang nanghinaping grasya, ngana kanako giatagan ako niya sa pagtuo ug ugma diha kang Kristo Hesus. O gibubo sa Dios ang naghingaping grasya. Hallelujah. So, gibubo na sa Ginoo. Amen. Gibubo na sa Dios ang naghingaping grasya. Kini kita mo God's abundant grace, naghingaping. Abundance means naghingapin ng grasya. Gibubo na. O kinsa ang naka-privilege ni naka-benepisyo ni ikaw ito. Palawmi ang imong pagpanabot ni anang mga butang. Nga ang Diyos igsoon, Diyos sa grasya, Diyos sa panalangin, Diyos nga matinudaanon sa iyang pulong, Diyos nga dili mausap, Diyos sa pagkasinso, Diyos sa pagkalambo, Diyos sa katarong, Diyos na maghihatagon, Diyos igsoon, yadiin siya madinawaton kanatok mga Kristo. So in this 8th year anniversary, the Jikaw Lotod mga Kristo, pray yang abundansya sa grasya sa Diyos mo kungsad o mo abot dinhing napita o masinatian sa tanan. Not only in this church, sa tanan ng mga kasimbahanan.
sa jigaw and the whole body of Christ mga kaigsunan. Amen? Amen? So, doon ay pag-level up sa Kristohanon. From grace to grace, from blessings to blessings, from favor to favor. Meaning, naglambot ka, mga kaigsunan. So, sunod sa Ginoo, padayon sa iyahang pasyon. Manindog tayo, so, wato sa bahay.